guys, Spirit Guide Messenger po. Hi Pisces. Pisces, bago nga pala tayo mag-start. Kanina lang nag-post po ako ng ito. Actually, 5 lang po ang nagawa kong ganito and the same design. So ang pinaka main niya is yung ito, yung malaking bato. Tingnan nyo naman ang difference. So very very rare po ang ganitong klaseng shape ng bato. And then binubutasan din kasi to. Kaya meron yung iba, may mga crack, Kaya, ito po ang design niya. Paki-check na lang sa aking Facebook account at sa aking community section, Ayan po siya. Okay, so ganyan kalaki. Kaya makakatulong to sa iyo lalo na kung gusto mong i-open ang third eye mo at kung gusto mong matuto talaga ang meditation. At ito pagkatapos ng video natin, Pisces, especially kung ikaw ang Pisces na tinatahak mo na ang landas ng spirituality, or kung ikaw ang Pisces na chosen one, or kung ikaw ang Pisces na tingin mo meron ka ng calling, kailangan mo nang tahakin ang mundo ng spirituality, kailangan mo na maging spiritually awakened. Panoorin mo ang video na ididikit ko sa reading ng video ito, after ng video natin, panoorin mo yon. Okay? Very important yon, lalo na kung ikaw ang Pisces na chosen one. Okay? So, ngayon, Pisces, ang gagawin nating reading, katulad ng request nyo, alamin natin. So, bali, February, ano na ba tayo ngayon? February 8. So, yung second 2 weeks kasi 4 weeks ang meron tayo sa February, di ba? So, anong magaganap sa susunod na mga linggo bago matapos ang buwan ng February? And sabi nyo, gusto nyo malaman ng career nyo. Unahin natin ang career nyo. And then, syempre, kabuuan na rin, yung career nyo, love life, then yung career nyo kasi konektado sa pera yan. So, alamin natin ngayon yan. Okay? Pisces. So, bali, alamin natin kung meron ka bang magandang kapalaran. Posibleng maganap sa'yo. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ano ba ang enerhiya mo? Alamin natin yan, Pisces. Lumabas na ang baraha. Foundation and achievement. Angel number 4. Meron tayong bahay. And then, may rainbow. 3 tao. Para siyang Sa bagay, February, March. Dito sa Japan, graduation season yan, di ba? Yung iba sa inyo. Baka graduation din sa Pilipinas, di ba? March. Hindi ko alam kung nasaan bansa kayo, Pero sa panahon ngayon kasi, yung ibang mga school, wala nang graduation di ba? Kasi, na sila home study na sila, di ba? Sa internet lang sila, lalo na dito sa mga kapitbahay namin, nasa bahay lang sila. Pero dito, kahit nasa bahay lang, hindi mo alam na may mga tao sa bahay. Kasi, palagi nakasarado ang mga shutter, at saka kulob. Hindi nila binubuksan yung mga bintana. Wala masyadong tao sa karsada. Hindi katulad sa Pilipinas, kahit sabihin mong subdivision, nakikita mo pa rin yung mga tao. Dito sa Tokyo, wala. Hindi mo talaga makakita. Meron tayo angel number 4, 19, 2, 7, 6. 76. Then 2 plus 7, 9. Then meron tayong 9 dito. Start natin kasi ito sa career mo. So nakakita ako sa career mo, Pisces, need nyo ng passion. Okay? Passion, inspiration, and then masasabi kong willpower. Kailangan mo dito ng kaalaman, karunungan. Alam mo, Pisces, meron kayong ability to bring energy into something, into situation, into action, into ambition, or into making plans. Just in case na hindi mo alam yan, Pisces, Pero meron kang ganong klaseng abilidad. Dapat alam mo na yan. Hindi ko alam kung ilang taong ka, Pisces, pero kung meron kang edad-edad na, kahit solo-solo, kailangan mo nang malaman yan, napapanahon na. So, yan ang sinasabi sa'yo ng baraha, Pisces, sa career mo. Masasabi ko na require para sa'yo ang much skill or much effort pagdating sa inyong career. Need nyo ang connection with people. Hindi lang sa yung depende kung anong klaseng trabaho ang meron ka. Pero kailangan mo ng connection dito.
Okay, maaaring kasamahan mo na sa trabaho o yung iba sa inyo baka gusto niyo lumipat ng trabaho, then kailangan mo pa rin dito ng connection sa ibang tao. Okay? Pero kailangan mong maging klaro dito kung ano ba ang gusto mo talaga, anong skills ang meron ka. Saan mo ba gustong ipadaloy ang iyong enerhiya dito, Pisces? Ano? Nasaan ang inspirasyon mo? Saan ka ba passionate? Dapat una, alamin mo yon. Pero, malamang yung iba sa inyo dito, sinasabi sa inyo ng baraha na, Pisces, learn how to control your feelings. Kailangan alamin mo. Okay? Baka yung iba sa inyo, nagtatrabaho kayo, bakit ka pumapasok sa trabaho? Dahil naghahanap ka ba ng makakarelasyon mo? Or dahil naghahanap ka ng pera? Or dahil gusto mo yung pinasukan mo trabaho? Dapat alam mo yan, Pisces. Ano ba ang motibo mo? Ano ba ang plano mo? Ano ba ang sitwasyon na inaasahan mo? Alamin mo yan, Pisces. Okay? Baka yung iba sa inyo, masungit, may mga negatibo kayong pag-uugali, makasarili, hindi mo type makipag-collaboration. Yan, alam mo yun, pagka, bawa, for example lang, meron kayong group work or group project, parang gugustuhin mo, ay, hindi ma'am, ako na lang magagawa ng mag-isa. Kahit mag-overtime pa ako, kahit mag-double time pa ako, basta ako lang mag-isa. Yung ganon, sosolohin mo. No, hindi. Kasi kailangan mong mag-grow, Pisces. Kaya kailangan mo rin dito ang connection, communication sa mga tao. Hindi porket na baka ikaw yung Pisces na hindi naman overconfident, pero masasabi ko na meron kang, alam mo siguro yung skill mo, alam mo siguro na, mas makakabuti pa na ako na lang mag-isa para tahimik, para ganito, ganun. No, Pisces, kailangan mo ang mga tao. Okay, kailangan mo ng connection, kailangan mo makipag-collaborate, makipag-partnership, kasi energy to energy yan. Okay? The more na magiget mo yung energy ng ibang tao, the more na mag-grow ka dito. Hindi lang sa work mo, kasama na dito yung soul mo. Mag-grow din ang soul. At eto lang, Pisces, ipapaalala ko sa lahat sa inyo. Hindi ka nagpunta rito para magtrabaho lang, hindi ka nagpunta dito para magpayaman. Kahit nasabihin mo, ang hirap-hirap na nga ng buhay ko, kailangan ko talaga magtrabaho. No, naandito ka to learn, to grow, and to glorify God. Sambahin ang Panginoon. Okay? Hindi ka nandito para magpayaman. O baka yung iba sa inyo mayaman na. So pag mayaman ka na, huwag mong isipin na marami ka ng pera dahil hindi mo mabibili ang kaligayahan dahil sa pera lang. Okay? So, Pisces, paki-adjust kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, kung anong klaseng kayamanan ang meron kayo. Pero yung iba nakakita ko, ganun. So, kailangan mo makipag-collaboration sa mga kasamahan mo, co-worker mo. Hindi yung tipong sosolohin mo ang trabaho or magiging aloof ka kasi, hindi, introvert ako, ganito, mas ganun. Huwag. Or dahil sa ayaw mo talaga na may makasama, ayaw mo nang masyadong yung crowd, yung ganon, ayaw mo nang may mga hatiran ng chismis para mas tahimik. Ikaw siguro yung Pisces na parang lone wolf, yung ganon. Alam mo yung very independent, or ikaw yung tipo ng tao na sinasabi sa na solitary person, yung ganon. Pero wala namang masama kung gusto mong ganun, pero may time talaga na kailangan mong makisalamuha din sa mga coworker mo, or kung hindi naman, halimbawa ikaw ang Pisces na naghahanap ng trabaho, still kailangan mo pa rin ng connection. Kaya nga, if ever Pisces, sa past mo, halimbawa lang Pisces, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. Kung sa past mo, sa dati mong tinatrabahuhan, kung meron kang naging friend, naging close, naging kakilala, mga boss, mga managers, gano'n, So, sila sa past mo, maaring tapos na, wala ka na, nag-quit ka na doon. Pero as a friend, matitira yun eh. 'Di ba? Kung meron kayong pinagsamahan. Then, maging, kung ano man ang pinagsamahan nyo, kahit pangit man or maganda, still, kung maganda ang pagsasamahan nyo before, may maganda rin kasi kayong magiging connection. And then, yung magandang connection na yun, ang magbibigay din sa'yo ng kakayahan. Okay? So, ganun yun, Pisces. So, kaya Pisces, kung ano man ang nararanasan mo, kung ano man ang nararamdaman mo, isa na tong advice from higher dimension. So, hindi mo kailangang maging solitary person.
very independent, yung talagang parang lone wolf, ikaw lang mag-isa. Kahit na sabihin mong, hindi, self-employed ako, natural lang na mag-isa ako. Meron ka pa ring taong kahit yung mga client mo, customer mo, still, kailangan mo pa rin ng connection, communication. Okay? Hindi ka mabubuhay ng mag-isa lang sa mundong ito. So, Pisces, kailangan mo dito pairalin ang mutual respect. Asan yung panturo ko? Mutual respect at pakikipag-isa, tulungan, unity, partnership. Malamang sa trabaho nyo, need ang strong connection and balance and equal partnership. Yan ang dapat yung pairalin. Huwag na yung panlilin lang. Huwag mo nang pairalin yung inggit, selos, insecurities. Iwasan mo as much as possible. Bakit? Kasi malamang na in the next few weeks or malamang days, magkakaroon ng trouble. So ngayon pa lang, iwasan mo na. Yan ang sinasabi ng baraha. Okay? Baka yung iba sa inyo, malakas na ang intuition nyo, malakas ang kutob nyo dahil Pisces kayo. So, dapat sa ganun pa lang, alam niyo na yan. At kasi kahit nang sabihin mong malakas ang kutob mo, kung paiirali mo naman ang negatibong pag-iisip mo, wala rin, di ba? Aanuhin mo pa yung intuition na binibigay sa iyo ng gabay mo or ng universe or ng Panginoon, paano titibay ang pundasyon mo kung hindi mo naman pinapakinggan ang intuition na ibinibigay sa iyo ng universe? Okay? Hindi pwedeng abundance lang. Kailangan gumawa ka, kumilos ka, at iayon mo ang iyong enerhiya sa sinasabi sa iyo ng gabay mo or ng universe. Yan ang sinatawag na alignment. May malay ka man o wala, yan. Spiritually awaken ka man o hindi, tao ka, may kaluluwa ka na andito ka sa universe dahil pinapunta ka ng universe dito. Okay? So, ganun ang kailangan mong gawin. Pairalin mo ang mutual respect, pakikipag-partnership sa mga tao, palalimin mo, strong connection, at kailangan equal ang inyong partnership. Okay? So, Pisces, huwag kayong magpapadala sa ibang tao. Alam ko ikaw, Pisces, sa itsura mo lang nito, meron kang likas na light na liwanag. Baka yung iba sa inyo, Pisces, light worker kayo. Ngayon, bilang isang light worker, meron kayong mahabagin kayo, kaya na-attract nyo yung mga narcissist. Kaya gagamitin kayo niyan. Kaya yung mga narcissist na yan, mga impokrita yung mga yan. Una, pupuriin ka. Pero pag talikod mo, kumbaga lilinlangin ka lang ng mga yan. Kaya mag-ingat ka, Pisces. Okay? Paglalaruan ka ng mga yan. Kaya hahanapin kasi nila, Pisces, yung negative side mo at sisiraan ka. Okay? So, as much as possible, kahit na may mga taong nanlilin lang sa'yo, may mga selos na kung inggit-inggit, magpakita ka pa rin ng magandang pakikisama. Okay? Dahil wala sa'yo ang karma. Nasa kanila ang karma. Okay? Malamang na gusto mo rin maghiganti, gusto mong maghiganti, gumanti, pero paubayan mo na lang kay Lord. Okay? Para sila ang kakarmahin, hindi ikaw. At saka for example, yung isa sa kasamahan nyo, for example, Pisces, si Miss A, tapos kay Miss B, parang meron sigurong, huwag kang makisali dyan, ganyan, huwag kang kumampi dyan, ganyan. Susulsulan ka, or sisiraan ka, mga ganyan, Kaya, hayaan mo sila, Pisces, huwag kang makisali, please, okay? Kasi may naiinggit sa'yo, at nakikita ko na may liwanag ka, Pisces. Kaya naa-attract mo yung mga ganyan taong impokrita. Okay? Yung mga negatibong tao, mga narcissist, mga, parang nagagalit ako. Parang ayokong maapektuhan ka, Pisces. Parang gusto kitang protektahan. Pero hayaan mo sila, Pisces. Okay? Sila ang kakarmahin, hindi ikaw. Basta, mutual ka lang, respetuhin mo sila. Okay? Kahit nasabihin mong bastos sila, okay lang yan, Pisces. Okay? Tandaan mo, light ka. Okay? Light worker ka siguro, Pisces. Kaya sasabihin ko sa'yo, ikaw ang Pisces na light worker. May malay ka man o wala, ikaw yan. Okay? At palagi kong sinasabi, di ba, sa aking opening, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. So, binibigyan na kita ng kamalayan, Pisces. Baka hindi mo alam na isa ka pang light worker. Okay? Hindi pa ito ang time ng iyong spiritual awakening. Depende kung ilang taong ka. Ang ingay ng ibon ko, pasensya. Pasensya na, Pisces. Nagsipagliparan sa ibabaw ng aking microphone.
So, yan ang nakikita ko, Pisces. And then, Pisces, masasabi ko, kung meron kayong self-confidence, alam mo, Pisces, marami kang taong ma-attract. Okay? Iba ang self-confidence na arrogant. Alam mo yun? So, tingin ko sa'yo, Pisces, kasi nakikita ko eto lang, 5 baraha lang, tapusin na natin to. Ang dami kong pwedeng makita dito. Career mo, love life mo, pera mo, lahat na nakikita dahil may third eye ka eh. Etong third eye na to, ang laki ng binibigay sa akin impormasyon nito. No? Kaya Pisces, masasabi ko lang sa'yo, ilabas mo ang self-confidence mo. Okay? And then pag nailabas mo yan, marami kang taong ma-attract. Okay? At ang pagkakaroon kasi ng self-confidence, Pisces, baka siguro natatakot ka na, nakakahiya, baka sabihin mayabang ako or ganun. No, Pisces. Iba ang self-confidence sa arrogant. Okay? Maigi siguro pag-aralan mo yan, Pisces, Kapag may self-confidence kayo, Pisces, at makikipag-connect kayo sa mga tao sa kapaligiran nyo, malalaman naman nila kung ano ang arrogant at kung ano ang self-confidence na meron ka, Pisces. Okay? Hindi yung kasing iba self-confidence dahil may brace ang ipin nila, kahit ang tsaka ng mukha nila, di ba? Ang itim-itim, ang daming tigyawat, pero tingnan mo naman, parang self-confidence sila kasi nagbibigay confidence sa kanila yung brace nila. Kasi parang ano yun eh, pag may brace ka sa ipin, parang tingin ng tao mayaman ka. Pero dito sa Japan, ngayon marami nang nagpapa-brace din. Pero before, ang tingin nila diyan, marumi yung bibig, maraming bakterya dahil may mga alambre sa loob ng ngipin. Pero ngayon, medyo nag-iiba na dito sa Japan at nagmumura na rin ang mag-brace at saka yung ibang mga Hapon nagpupunta sa abroad para magpa-brace. Well, anyway, naligaw ako ng aking So, may mga ganong klaseng kaganapan na ikaw, Pisces, kahit sabihin mo, mahirap lang ako, hindi ko kayang bumili ng ganito, wala akong ganitong klaseng bag, iba. Kasi ang self-confidence mo, manggagaling sa loob, Pisces. Light. Alam mo yan, Pisces? Gusto ko itang sermonan eh. Baka ikaw ang Pisces na introvert. Kaya dito, lalabas, manggagaling ang iyong pera, ang iyong reputasyon sa career. Okay? The more na magiging self-confidence ka, the more natataas ang iyong reputasyon, ang posisyon, ang sweldo mo. Konektado yan sa future mo. Okay, Pisces? So, huwag kang matakot na baka isipin ng mga tao na baka isipin nila mayabang ako or ganito or nakikipag-connecta ako sa mga leaders, sa mga managers, sumisip-sip ako. No, hindi. Mutual respect ang kailangan mo dito. At para hindi ka matawag na arrogant, kung ano yung respeto mo sa manager mo, ganun din respetuhin mo yung mga taong mabababa ang rango. Okay? Ganun yun eh. Mutual respect. Wala kang pipiliin dahil boss mo yun. Ganun ang pakita mo. No. Tao is tao. Okay, Pisces? So, yan ang gawin mo. Matuto ka rin magpaturo. Baka yung iba sa inyong Pisces, matigas ang ulo. Okay? So, matuto kang turuan nila. Hindi yung ikaw yung palagi nagdudunong-dunungan. Dahil lahat naman tayo, kahit ako Pisces, nagpapaturo pa rin ako sa inyo, sa mga client ko, nagpapaturo ako kung paano gamitin ang GCash. Paano gamitin yung ito sa YouTube channel. Nagpapaturo ako sa inyo. Dahil hindi porket ibig sabihin na may psychic abilities ka tapos nagpapaturo ka. No, hindi. Hindi ganun. At kahit na minsan alam ko, nagpapaturo pa rin ako. Bakit? Kasi gusto ko ng communication. Pero hindi ako Pisces, pero sinabi ko lang. Pero ganun yun. Hindi porket may kaalaman ka, may skills ka, or may self-confidence ka, or ano man yan. Hindi ibig sabihin na magdudunong-dunungan ka. Siyempre, kailangan pa rin pagpapakumbaba, Pisces. Okay? At saka, alam mo no, Pisces, the more na may communication kayo sa ibang tao, the more nagaganda ang energy mo, Pisces. Kasi dito, nagbe-blend yung inyong mga soul. Ayan no, nagbe-blend, napupuno nyo yung tasa. Ayan. Naging ganyan na ang labas mo. So, gaganda ang aura mo at aura ng taong nakakasalamuha mo. Kasi, nagaano kayo eh. Kasi tayo mga tao, Pisces, hindi mo alam, pareho tayong electromagnetic. Nagbabibrate tayo.
Ngayon, etong taon to nagbabibrate, etong tao. Tas eto, dalawa lang sila. Eh kung grupo kayo, di ang dami yung nagbabibrate. So, hindi mo kailangang ah i-absorb yung negative na vibration ng ibang tao, which is maaapektuhan ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, kailangan balansehin mo ang sarili mo. Okay? Pero kailangan mo dito ng communication. Kasi the more na makikipag-communicate ka, the more natataas din ang motivation mo, magbabibrate ka ng mataas, mamumotivate ka rin. Ano? Kaya, gaganda ang communication mo at saka meron kang matututunan ng mga how to speak, di ba? How to manage, marami. So, depende sa'yo, Pisces, anong klaseng kaganapan ang meron ka sa buhay mo, sitwasyon, ano? So, yan ang nakakita ko sa career mo. Yan ang pinakamasasabi ko mga keyword. At, iwasan mo yung pagiging silosa, ikaw mismo, selos, inggit, mga negatibong ganyan. Kung may taong hindi nyo type, Pisces, huwag mo nang ipakita sa mukha. Yung, may bagong pasok or merong sa kabilang section na pumunta sa inyong division tapos hindi mo type yung itsura. Yung, alam mo yun, yung meron kang face reaction ng rejection. Alam mo yun? Ako dati kasi nag-opisina rin ako dito, So ako wala akong masyadong ganong klaseng experience pero nakakita ko yung mga yung mga bangayan ng hindi bangayan yung eye to eye na alam mo yon yung pagtatalo na walang words pero yung sa mata nag-iinggitan. Naaano ko yan kasi ayan nga kasi before pa lang meron na akong third eye. Kaya malamang iba sa inyong Pisces alam niyo kasi may third eye kayo Kaya yung mga away sa loob ng opisina nyo, huwag kang makisali dun. Okay? Pero, huwag kang kakampi dito, huwag kang kakampi dun. Basta mutual respect, yan ang sinasabi. At iwasan mo na kasi tingin ko sa Pisces, hindi ka na mainggitera, hindi, napipick up mo yung mga negatibong emosyon ng tao. Kaya ito Pisces, sasabihin ko sa'yo, be aware kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kailangan yan Pisces. Ako ba talaga ang naiinggit? Bakit meron ako nararamdaman na inggit, galit? Sa akin ba yun? Tanungin mo ang sarili mo. Bakit ako galit sa taong to? Kasi hindi mo namamalayan, Pisces. Yung katabi mo na tao, may third eye ka man na Pisces o wala, napipick up mo yun. Ganon tayo, Pisces. Kaya mag-ingat ka na lang. And be professional. Yan ang nakakita ko. Iwasan mo yung makapick up ka ng mga negatibo. Iwasin mo rin yung paghihiganti. Baka yung iba sa inyo gusto niyo maghiganti, gumanti. So, kailangan mong gawin birds of feather. I'm sorry. Angel number 25, Pisces. Magkaroon ka na magandang relasyon, Pisces, sa mga kasamahan mo. Para tulungan ka din nila pag time na nangailangan ka ng tulong. Hindi lang tulong sa loob ng office, diba? Pag uwi sa bahay, di ba? Pag umuulan, pag bumaha, pasakay ng tricycle, pasakay ng coach nyo, di ba? Ganun yun Pisces. Angel number 10, 49, close encounters willing to release. So, tulungan, Pisces. May oras din na nangangailangan sila, ikaw rin Pisces, may oras na nangangailangan ka. Dahil hindi lahat ng oras ikaw ang tutulong sa kanila. Hindi rin lahat ng oras sila nang tutulong sa iyo. Or maaring sa loob ng trabaho nyo, hindi kayo magtulungan yung iba sa inyo. Or hindi kayo tutulungan dahil si Pisces kasi ganyan yan, ganyan. Kinampihan niya yung ganyan. Maraming Kaya malamang yung magaganap sa inyo ngayon, sa ito, iwasan mo. Huwag kang makisali sa awayan nila. Paano mangyari sa kanila? Mahirap kasi masasandwich ka. Pero be aware. And ito sasabihin ko sa'yo. Pray ka lang. Kasi mga demonyo yan Kasi light worker ka, Pisces. Or baka ikaw ang chosen one na Pisces. Or baka ito na ang daan mo para maging spiritually awakened ka. Kaya, always pray. Lord, nasa sandwich ako sa mga evil spirit na to. Paano ang gagawin ko? Magdasal ka, Pisces. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang magdasal. Actually, ito na sinasabi ng higher dimension, advices na to sa'yo para maiwasan mo ang mga evil spirit. Okay? Awakening genius. And then broken open. Angel number 28, 29, 28.
Okay. Nakikita ko sa'yo sa mga panahon na 'to, Pisces, magiging matatag ka naman. Yung iyong career, ah, hindi ka naman, tingin ko, hindi ka magki-quit sa buwan na 'to, or baka yung iba sa inyo, nag-iisip na ako mag-quit talaga, ayoko na dito, nakainis na ako, punong-puno na ako, gano'n, ganyan. Tingin ko, hindi ka makakapag-quit sa mga panahon ngayon. Magtatagal pa ang trabaho mo, or yung iba sa inyo baka madestino kayo sa ibang lugar, posisyon, pero hindi ko nakakita na magki-quit kayo. You may find support and harmony in the people around you na magugulat ka na lang. Bakit? Parang tinulungan ako ni chief, ni ganito, ni leader, ni ganon. Basta, Pisces, maging aware lang kayo sa inyong personal life and inyong working life. And then, focus lang kayo sa inyong career, kung saan ka naroon, kung oras ng trabaho, mag-focus ka. Okay? Doon mo ibuhos ang iyong enerhiya. At Pisces, magbigay kayo ng self-boundaries, at bigyan nyo din yung kasamahan nyo ng boundaries. Parang, ako hanggang dito lang ako. Tapos sabihin mo, ikaw, hanggat maaari sana huwag kang papasok dito. Yung hanggang dito lang. Yung, ewan ko, anong klaseng kaganapan ang meron kayo, kung anong ayaw mo talaga, pero maglagay ka ng boundaries. Huwag mong paghaluin ang personal life at ang working life. Mga hatid-hatiran ng chismis, alam mo ba yung asawa ni ganito, ganyan, alam mo yung ganyan-ganyan, mga gawang istorya. Nasa opisina kayo, nasa trabaho kayo, be professional. Okay? Alam mo kasi yung negativity sa kapaligiran nyo, hindi nyo kailangang sipsipin, Pisces. Hindi nyo kailangang makisalamuha. Kasi tingin ko sa'yo, Pisces, absorber ka. Kaya huwag kang mag-observe. Huwag kang mag-absorb, kundi mag-observe ka lang. Panuorin mo lang sila. Okay? Yung maglagay ka ng boundary. And focus ka sa mga ginagawa mo. Dahil dito gaganda ang iyong reputasyon, dito tatas. Mag-aral ka ng husto dito sa mga kung anong tinatrabaho mo, Pisces. Maging specialist ka kung saan ka man nakatoka. Maging diligent ka sa ginagawa mong trabaho. Ayan na, lumabas na ang commitment na baraha mo. So, ayan, Pisces, sinasabi sa'yo, mag-commit ka. Tsaka, importante, Pisces, na maging, truth. Importante, Pisces, na maging satisfied ka sa ginagawa mong work. Okay, finding love. Okay. Baka yung iba sa inyo, yung person mo, kasama mo na dyan sa trabaho mo. Or, naandyan yung crush mo. Kaya, Pisces, kung may crush ka man sa loob ng opisina nyo, ng working place nyo, ibahin mo yung be professional. Kanina ko pa sinasabi, Pisces. At makakabuti sa'yo na masasabi ko na baka inspired ka lang kasi, yung iba hindi lahat, baka ikaw ang Pisces na inspired ka lang kasi naandyan yung crush mo. Kaya ka pero, huwag ganun, Pisces. Okay? Kailangan, makaramdam ka ng fulfillment sa ginagawa mo. At dapat magsikap ka dyan. Okay? At kung ano may nag-uudyok sa'yo, dito ka nakakatanggap ng pera, ng hanap buhay to no? So, kailangan kung ano yung pinasok mo, panagutan mo. At saka, Pisces, nakakita ako rin dito sa pera mo, no? Yung pagiging overly confident. Siguro yung ibang Pisces may pera kayo. Siguro matagal na kayo dyan sa trabaho nyo, meron na kayong magandang posisyon, regular siguro kayo. Then, syempre, pag regular ka, may monthly, then pwera pa sa overtime mo. So, meron kang, sa madaling salita, meron kang pera. And sinasabi sa'yo ng pera, sinasabi sa'yo ng barahan na don't waste your money, your earnings, yung useless purchases mo. Baka kung anong binibili-bili mo na hindi naman kailangan, gaya-gaya. Bawa, bibili ka ng Louis Vuitton kahit na second hand. Okay? Kailangan mo ba yan? Kasi nakita mo ganon, may ganon. Okay. Ang tanong dyan, kailangan mo ba? Maaaring magbibigay sa'yo ng motivation, pero unahin mo kung kinakailangan ba. Kasi sinasabi sa'yo ng baraha, kailangan mo makapag-ipon dito para
sa future mo. Baka yung iba sa inyo, sa future nyo, hindi ko alam kung gaano ano tong future na to, no? Mag-ingat kayo sa health nyo. And then, hindi ko masasabing health lang ito. Baka meron ding family trouble na mangyayari or family health issue na masasabi ko. Kaya, Pisces, oo, may pera kang pumapasok, pero kahit gaano pa karami ang pumasok na pera sa'yo, pagka nagkaroon talaga ng health issue or kung anumang trouble, mauubos at mauubos yan. Kaya makakabuti na kung bibili ka rin lang, mag-aano ka ng purchase ka. Huwag na yung yung mga pipitsugin, yung pwedeng isangla o yung magbibigay talaga sa'yo ng magandang enerhiya. Katulad ng Power Stone bracelet ko, bibigyan ka nito ng magandang enerhiya. Oo, hindi ka, kasi eto, divine tools to. Okay? Hindi lang to basta, kahit saan naman sa department store, marami niyan. Oo, marami. May basbas ba yun? May dasal ba yun? Pinaghirapan ba yun? Ginawan ba yun ng ritual, orasyon, every full moon, new moon? Na andun ba ang divine basbas ng universe? Okay? So, hindi lahat pareho ang tingin mo, pero ang dalang karga nitong kabanalan ay magkakaiba. I'm sorry. O baka sabihin mo, Pisces, napaka-confident mo naman. Yes, dahil yan sinabi sa akin ng Panginoon. Kaya hindi ako arrogant, pero confident ako kasi nakakapag-communicate ako sa mga higher dimension at sila ang nagtuturo sa akin. At kaya ang pagbebenta ko ng Power Stone bracelet ko, kung gusto mo, hindi ako namimilit na bili ka dito, ganyan-ganyan. Maninira pa. No, hindi ako ganyan. Kung gusto mo, pumili ka. Kung ayaw mo, it's okay. Kasi alam ng universe kung sino ang magmamay-ari nito. Kung pagtingin mo sa Power Stone bracelet ko, na in love ka, then sa'yo yan. Okay? Ganun yun. So, Pisces, kailangan ganun ka rin. Hindi mo kailangang bumili ng kung ano-anong bagay na useless. Kailangan yung meron. Kasi eto, makakatulong din sa'yo to eh. Maglilinis ito sa'yo ng enerhiya mo na hindi mo nakikita sa mata mo. Kaya eto ang kailangan mo eh. Kasi tayo mga tao, electromagnetic field tayo. Lilinisin ng Power Stone bracelet ang enerhiya mo. Plus yung aking dasal na nilagay dito. Yung enerhiya ko na, yung pagmamahal ko na ibinuhos ko dito. So, yun. Magkakaroon tayo ng spiritual union dito. Yung magnetic field ko at yung magnetic field mo. So, ganun yun. Okay? Binigyan na kita ng example. Hindi ko naman sinabi, Pisces, bumili ka nito. Hindi. At mahirap din kung marami kayong bibili nito dahil hindi na ako makakagawa pa. Okay? Mahirap din gumawa dahil, syempre sabi ko sa inyo, ito ang main na trabaho ko. Naka-registered po ako sa online fortune teller company dito sa Japan. Kaya doon ako tumatanggap ng trabaho. And then, etong kumbaga, side business ko lang itong dito sa YouTube channel. Okay? Kaya hindi ako nakakapag-upload ng marami. Masasabi kong side business, pero hindi ko rin lahat kayo mabibigyan ng personal reading kasi may schedule din ako sa pinaka-main na trabaho ko. Kaya eto lang po, kung nakaka-resonate kayo dito sa ating reading, take it. Kung hindi naman, just leave it. Walang problema yan. Okay? Kaya wag mo sasabihin, mali ang reading mo. Kung sinasabi mong mali ang reading ko, sabihin mo sa sarili mo, ano ba ang intention mo? Kasi importante yan. Ang universe, walang pakialam sa reaction mo. Ang intention mo ba ipahiyain ako? Mag-iwan ng comment para mang-asar? Yan ang point dyan eh. Kasi ang universe, kakarmahin ka dyan. Gagantihan ka ng universe. Especially, katulad ko, ako ang chosen one. Sagrado, kumbaga, balot ako dyan. Maraming mga tao nagpapalipad hangin sa akin. Akala nila, tatablan ako. Ang mga chosen one, immune na dyan, Pisces. Kaya tingin ko yung iba sa inyo, hindi kayo makakaramdam ng ano. Pero yung ibang Pisces, dahil mahina pa kayo, so kailangan yung palakasin ang inyong enerhiya. Okay? So, ganun yan, Pisces. Kaya kung bibili ka rin lang ng mga bagay-bagay, mahilig kang yung merong kang pwede makakatulong sa'yo. Okay? Huwag yung useless na purchases ang gagawin mo. And then, kung hindi rin lang naman, mag-ipon ka na lang para sa future mo. Hindi mo alam kung anong darating sa future. Okay? Last year, maraming baha. Dito sa Japan, may mga lindol. Okay? So,
ganyan ang gawin mo at iwasan mo ma-insecure ha, Pisces. Palagi mong pakiramdaman ang sarili mo. Okay? So, yan ang nakakita ko sa iyong finances. So, Pisces, move on tayo sa iyong love life. Ay, sandali. Iba pala yung barahang kukuhanin ko. Mag-esoteric na lang tayong baraha. Alamin natin kung ano ang enerhiya ni Pisces sa mga susunod na araw. Pagdating sa pag-ibig, sa relasyon ni Pisces, ano ang pwede nating masilip sa jajang. Jika Diyos ang tiginakanggay, tinakalatik kasay. And then, Pinisecho. Pisces, you are friendly and charismatic. Pagdating sa love energy mo. Maraming tao ang lumalapit sa iyo, Pisces, ano? See? Maraming tao ang lumalapit sa iyo. Baka muna, excuse lang. Okay. Tao na lumalapit sa iyo, naghihingi ng advice, and tingin ko, Pisces, yung mga taong yan, feeling, ano sila, pera pa sa type kanila, pera pa sa gusto kanilang ligawan, or kung ano man yan, nakikita ko na lumalapit sila sa iyo, maliban sa paghihingi ng advice, meron silang love feeling, type kanila. Gumagawa lang ng paraan para makausap ka, naghahatid-hatid ng pagkain, nag-ano-ano, para makilala ka ng husto, kung anong klaseng tao ba si Pisces, kung ano ba siya, kung paano ba siya i-approach, or kunwari pakonsulta, pero Pisces, nagpapapansin na yan sa'yo. Okay? May tao nagpapapansin sa'yo, kaya Pisces, tingin ko yung ibang Pisces sa inyo, manhid kayo eh. Hindi ko alam kung anong gender mo, Pisces, pero yun ang nakakita ko, dapat naman pansinin mo. Okay? Baka yung ibang Pisces, wala kayo, yung ano, alam mo yun, parang wala kayong ganang makapagrelasyon, parang wala yung love energy nyo. Baka may ugali kayong ganun, ano. Pero, Pisces, the more na magiging close ka sa mga tao, ganun din sa work mo, ano, the more na magiging close ka sa tao, the more na may express mo ang tunay mong damdamin, at tingin ko yung iba sa inyong Pisces, nauna lang yung hiya, na nahihiya kayo. And Pisces, attracted ka sa unconventional people. Okay? And Pisces, you are strong and independent Pisces. Okay? Kayo ang tipo na Pisces na gustong protektahan. Ang mga tao, pinahahalagahan kayo. Parang ganun. Merong parang gustong mag-take care sa'yo, yung ganun, parang gusto kang protektahan, parang ganun. Meron din mga tao na parang ang turing sa'yo, kapatid, kapamilya, anak. So may maganda kang aura, Pisces. Ano? At ang bagay sa inyo, or mainam na maging karelasyon nyo, kung halimbawa, ikaw Pisces, may nanliligaw sa'yo, hindi ko alam kung ilang taon kayo Pisces, ano? O yung manliligaw mo kung ilang taon din, ano? Pero nakakita ko, kailangan yung taong makakarelasyon mo or yung karelasyon mo, marunong magpakumbaba or may ganong klaseng pag-uugali. Yung tipong tao na napapanatili yung pag-uugaling mapagkumbaba or yung masayahin, yung kalug, parang bata, ano, yung playful. At the same time, matalino, kailangan din, ano, masayahin, syempre, kailangan yun. So, nakikita ko na may mga tao na ganun ang tingin sa'yo. Kung may karelasyon ka na, ganun din. Ano? So, yung person mo, gusto kanyang protektahan, gusto kanyang alagaan, na malamang yung iba sa inyo, nagkakaroon nga lang kayo ng konting insecurities, kaya yun ang nagiging blockages nyo rito. Ano? Pero kung ayusin nyo naman, talagang oobserbahan nyo ang mga kaganapan sa inyong, kayo rin mismo maano nyo yun, na hindi pala maganda itong inaasal kong ganun. So, kailangan dito meron kang self-awareness, self-reflection, self-discovery. Okay? At kilalanin mo yung karelasyon mo, yung person mo, alamin mo. Kasi nakakita ko na meron naman kayong affection, na andun yung pag-aalala, na iba sa inyo, long distance pa kayo. So, meron kayong mga kanya-kanyang haka-haka, kuro-kuro na baka dahil malayo siya, ganito, ganyan. No, may pagmamahal dito. Nakakita ko na nag-aalala itong person mo sa'yo.
nasa parte ka pa rin ng isipan niya kahit na malayo kayo sa isa't isa. Ano? Pero yung iba siguro sa inyo, meron kayong taong from past or mga exes nyo. Malamang na magkakaroon kayo ng reunion dito. Reunion or hindi reunion na magkakabalikan kayo or baka reunion lang to na close encounters. Yung parang, dati kong ex yun. Yung ganun lang ba? Then, nasa sa inyo yun kung gusto nyo mag-communicate or ano. Pero, yan ang sinasabi ng baraha. Baka magtatagpo talaga kayo or magkakasalisihan lang. Pero, may malay man kayo wala. Malamang na hinangad yan ang inyong soul. And then, yan ang ibibigay sa inyo ng universe. Kaya baka this coming Valentine, hindi ko alam kung nasang bansa ka, no? Kasi dito sa Japan, ang Valentine's Day, ang mga babae ang nagbibigay ng chocolate sa lalaki. I think sa Korean din ganun eh. Then pag March 14 naman, ang lalaki ang magbibigay ng candy sa babae, parang bilang sukli. Kaya kung nagbigay ka ng chocolate nung February 14 sa lalaki na let's say crush mo or kahit friend mo lang or kahit classmate, coworker, ganun, parang bilang sukli sa March 14 bibigyan naman kayo ng candy. Ganun yon dito sa Japan. Pero sa Pilipinas, ang sa atin kasi araw ng mga puso, kay nanay, kay tatay, kahit kasi puso is puso, walang age yan. So, ganun 'di ba sa Pilipinas. So, depende Pisces, kung nasa ang bansa kayo nang bahalang mag-adjust, pero ang kailangan din kasi dito ay pakita mo yung pagmamahal mo. Okay? Alisin mo yung hiya-hiya. Like for example, ikaw ang Pisces na nandito sa Japan. Mas ako ang magbibigay sa kanya ng chocolate, babae ako, ganyan. Uy, tinauso yan. Ano ka na ba, Pisces? Pero hindi ko naman sinasabi maging ka, Pisces, maging aggressive or hindi naman. Basta, kung ano yung lugar na naandun ka, kung ano yung mga patakaran ba, merong mga pattern, structure, every country, every office, every family, kahit bahay nga, di ba, may mga kanya-kanyang rules and regulations. Depende. So, sumunod ka na lang sa ganun nila, And then, parang pakikisama na rin, Pisces. So, huwag kang masyadong para maging lone wolf. Yung parang, ako, ganito ako, ganyan. Huwag mong ilayo ang sarili mo dahil ang mga tao is, iniintay ka nila. And, isa kang light worker. So, isa yan sa mission mo malamang, Pisces. To communicate, maging magkarelasyon man kayo o hindi, LDR man kayo o hindi, mag-asawa man kayo ngayon, ganun pa rin yun. Still, kailangan ng mutual understanding, mutual respect, at ipakita mo yung mga positive changes na meron ka, yung positive improvement mo, kasi ikaw ang parang ginagawa ng universe, Pisces, na example. So, kung ano yung mga aura or mga ginagawa mo, Pisces, yun ang nakakita ng mga tao. At malamang yung iba sa inyong Pisces, divinely guided kayo. May alaman kayo o wala. Divinely guided kayo dito ng gabay nyo. Okay? Kaya pag masyado kang makulit, talagang ibabalik ka ng gabay mo sa dapat kung saan ka nararapat. Kaya ang kailangan dito, Pisces, gamitin mo ang intuition mo and then be honest. Be honest sa sarili mo. Okay? At hindi ito ang panahon ng isolation, rejection, at yung makakaramdam ka ng pagkadismaya. No, Pisces. Ito na ang panahon na mag-isip ka kung ano ba talaga ang gusto mo. Maging sa trabaho man, sa financial, sa love life mo, ano ba ang gusto mo? Kasi bibigyan ka ng universe eh. Kasi pag binigyan ka ng universe or nag-request ka sa universe at binigay sa'yo ng universe, kailangan handa kang tanggapin ito. Ngayon, kung hindi ka handa, dasal ka ng dasal, meditate ka na meditate, or kung ano man sinasabi mo, tapos hindi ka naka-align, alam mo yun? Dapat kung ano yung sinasabi mo, binibigkas mo, maging meditation man or prayer, panindigan mo yan. Kahit sa trabaho, kahit sa mga tao. Kung ano yung sinasabi mo, dapat panindigan mo. And then, kasi, kung ano yung nilabas mo, yun ang babalik sa'yo eh. So, kailangan, pag may bumalik sa'yo, ready ka na saluin yun. Okay? So, ganun yun, Pisces. So, nasa sa'yo yan. Okay? So, ibibigay sa'yo, maaring may new person na darating sa'yo or may old na darating sa'yo na babalik. Pero ang problema dyan, handa ka ba? Kasi mukhang you're finding love.
Okay? You're finding love. Ngayon, handa ka ba dito? Okay ka ba? Yan ang tinatanong sa'yo ng universe. So, ikaw nang bahalang mag-ano dyan, ha, Pisces? Hindi mo kailangan magtago, Pisces, or mahiya, or kung ano man. Ang kailangan mo dito, maging matatag ka. Okay? Kailangan mo ng progress. Kaya kung ikaw ang introvert, hindi ko sinasabi maging extrovert ka, pero you have to change. You have to change. Kasi ito na ang panahon to change. Okay? May cycle kasi yan. Para sa iyo, Pisces. Hindi lahat sa inyo, pero yung iba. Okay, Pisces? So, ito ang iyong career, money, and love life, Pisces. Hanggang dito na lang, ha? Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa barahan, then ikaw na lang mag-validate. Kung sinasabi mo, mali ang reading mo. Okay, hinahamon kita. Mag-request ka ng personal reading para malaman mo kung tama o mali ang aking reading. Okay? Walang problema yon. Okay? So, Pisces, yung iba sa inyo, kung kayo ang chosen one, kung kayo ang may calling, okay? Or kayo ang Pisces na tinatahak nyo na ang landas ng spirituality, panoorin mo ang video na i-upload ko after nitong reading na to. Dahil malamang ako, or panigurado ako na may enlighten ka sa mensahe ko. Okay? At walang ano yan, masasabi ko, baka yung iba sa inyo may third eye na kayo, or nakakakita na kayo ng vision. Malaki kasi ang pagkakaiba ng third eye at ng spiritual eye. Pero kung duda ka sa sinasabi ko, basahin mo ang Biblia, Holy Bible. At meron pa tayong mga sari-sari Biblia ng ibang relihiyon din. Makikita mo ang similarity. Okay? And mag-research ka. Kung ano yung naranasan mo, i-research mo. Hanggang sa magsawa ka, mag-journal ka. Okay? At huwag kang basta-basta research ng research. Kasi sangkaterban yan. Kaya unahin mo na lang para hindi ka mataranta, mag-freak out, unahin mo na lang yung na-i-experience mo, then i-journal mo, at doon ka mag-start mag-research. Yung sinasabi ko para lang sa mga chosen one at sa mga spiritually awakened na Pisces. Okay? Kung hindi ka naka-resonate, ignore mo na lang yung sinasabi ko. Okay? Sa ibang Pisces, ha? So, Pisces, maraming salamat sa oras na inilaan mo at hanggang dito na lang. Salamat din sa like, share, and comment. Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito, pinanood nyo itong video to. So, dito nag-print out ako, at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito, yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually, eto, sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is, yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo ha sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mangkukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa'yo? Ni Hesus Kristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa'yo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun eh. Diba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo nandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience,
Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yun lahat ng vision na nakakita nito kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7 chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron yung stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. 'Di ba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan, third eye lang ang meron sila. Eto lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness, ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. 'Di ba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment, meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light, dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil na andito ang Christ consciousness. 'Di ba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo yung mga yan, na-activate mo, din yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yan 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then, pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang aksyon. Positive thinking, positive action. And then, ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi, hindi naman, porket perfecto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise, syempre, pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay?
para ma-attain mo to, etong liwanag, itong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam. Pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, oy, saktan mo yung kapitbahay mo. Oy, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. 'Di ba? Kaya nga Christ Christ consciousness na andito, which is ang Christ naman meaning is anointed, 'di ba? Pag sinabing anointed, 'di ba? Anointed oil, 'di ba? Papahiran ka. Kaya dito pag na-reach mo 'yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito dahil 'yan ang Christ consciousness. 'Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet. Lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling. Okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot. Kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa iyo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging propesya, or sa ospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling. Bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun. Yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niya, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang magchismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista Ay, hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So, pagka tumaas yan, ang iyong
na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No, hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama, basahin mo ang Biblia, yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo, kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. Diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.